Bigay lang ko reaksyon nitong si Harold Respicio na isang IT expert at saka abogado. Ito yung mungkahi niya sa kumilik ni George Garcia. Mayroon siyang pinaabot nito na dapat wag gawin during the time sa eleksyon o during the time sa bilangan. So ang ano nito, pakainti ni George Garcia, parang pinakialaman sila nitong ni Respicio. Kasi nga kandidato to siya pagka vice mayor sa isa sa mga bayan dito sa may Isabela. So minasama nitong si George Garcia yung mga suggestion niya. Na ganun lang naman, wala namang ibang tinutukoy itong si Harold Respicio tungkol ho sa kumilik. Di naman niya sinisiraan. Suggestion lang na ito gawin nyo. Huwag nyong i-connect sa internet ng during the time sa mga ng mga balota kasi may posibilidad na ma-hack. Sino bang paniwalaan natin? Itong bata pa na may alam sa IT at saka abogado. So dito tayo maniwala. So bago nyo panuorin natin yung video na to. Galing to sa Bombo Radio na in-interview lang kanina hong umaga. So ito yung bigyan ko ng reaksyon ngayon. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon sa pagkakataong ito si Attorney Harold Respicio, isang abogado at IT expert. Magandang araw po ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And with me si Bombo Jaira Hangayo. Just this week ay naghain po ang Commission on Elections ng kaso laban sa panig po ninyo. Dahil dun sa isang post sa internet na nagkiklaim na maaaring i-hack ang 2025 election result. Paano ho ba nagsimula itong usapin po na ito at paano ho kayo nag-come up doon sa ganung pahayag na posible nga na ma-hack ang ating sistema ng eleksyon, Attorney? Merong nakapost sa Facebook noon kung saan nagsasalita ako paano i-hack ang automated counting machines ng COMELEC, kung saan ipinapakita ko talaga detail by detail, code by code, dahil marunong ko mag-code, na kapag ikaw ay isang hacker, paano mo ma-hack yung automated counting machines ng COMELEC. Gusto kong ipakita sa COMELEC na kayang i-hack ang automated counting machines nila. At doon sa same video na iyon, binagbigay ako ng solusyon sa COMELEC para hindi matuloy yung hacking na iyon. Sa isang banda, kapag sincere ang COMELEC na gagawa sila ng maayos ngayong eleksyon na ito, maniniwala sila sa video ko at itatama nila yung mali. Kaso nga lang, kapag guilty sila, baka yung video ko ang naging dahilan para masabi nila sa sarili na patay, nabuko tayo. Ganito talaga ang modus operandi natin. Patahimikin na lang natin si Attorney Harold Respicio at ipakulong na lang natin siya at ipatanggal natin yung video niya sa Facebook. Tandaan ninyo, Bombo Radio Philippines, sa dinami-dami ng mga criticisms sa sistema ng COMELEC sa automated counting machine ngayong eleksyon at nung mga nakaraang eleksyon, ngayon lang sila nagsampa ng kaso, patong-patong, disbarment, pagtanggal ng lisensya mula sa PRC bilang CPA, at pag-disqualify sa akin bilang vice mayoral candidate sa bayan ng Reyna Mercedes ng Isabela. Bakit ngayon lang nila ginawa yung ganitong pagiging sobrang defensive? Gusto nila akong ipakulong at gusto pa nila akong ipa-disqualify. Ganon ba kalaki ang takot nila na kapag malaman ng taong bayan yung sobrang klaro na kaya palang i-hack yung automated counting machines ng COMELEC ay mawawala na yung integridad ng COMELEC? Kasi hindi naman ito ang katapusan eh. Kasi actually pagsubok ito sa COMELEC, kapag nakita ito ng COMELEC at malinis ang konsensya ng COMELEC, maganda nga sanang ipakita sa taong bayan yung vulnerability na yun. At ipakita rin nila sa taong bayan, hello taong bayan, i-correct actually namin yung vulnerability na ito. Taas na dapat ang tiwala ninyo sa panahon ng eleksyon. Sa kabilang banda, kapag ikaw ay gumagawa ng masama at plano mo talagang dayain ang eleksyon at baka nga ito yung paraan para dayain ang eleksyon, gagawin mo talaga ang lahat para patahimikin yung tao, ipakulong at sirain ang kanyang buhay. Kaya kung tinatanong mo, Bombo Radio Philippines, kung kailan nagsimula itong issue na ito, noong January, merong campaign ang COMELEC na mag-demo ng kanilang automated counting buong Pilipinas.
at bilang kandidato sa pagka-vice mayor sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela, naging participant ako sa mga demo na iyon. At bilang IT expert na din, oportunidad ko iyon para itanong sa sa COMELEC yung mga vulnerabilities at pwedeng pandaraya na pwedeng gawin. I-raise ko yung question na yun actually sa head ng COMELEC sa aming bayan ng Reyna Mercedes. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi ko at dinismiss niya lang yung concern ko. Ang ginawa niya is i-connect niya ako sa provincial head ng COMELEC doon sa aming probinsya ng Isabela. At ang ginawa sa akin ng COMELEC provincial head ay pinagalitan pa niya ako. At sinabi niyang nagmamagaling ako. So bilang isang concerned citizen, ano na lang ang huling oportunidad ko para ipaalam sa taong bayan ang vulnerability na ito. Wala akong ibang choice kundi ibigay sa public yung impormasyon na ito at nagho-hope sana ako noon na yung public mismo ang magbibring ng concern na yon sa COMELEC at maitulak ang COMELEC na itama ang kanilang sistema. At paraan ko para maging convincing yung point ko ay idinemo ko talaga. Kaya ang sinasabi ko, ang unang impormasyon kasi kung saan mo malalaman yung unang score ng makina na yon ay dun sa election return. Kaya mahalaga na hindi dapat magagalaw yung makina through internet bago at habang nagpiprint ng election return. Yun lamang po ang puntos ko. So, ibig sabihin, ang pangunahing apela po ninyo ay huwag i-connect ang automated counting machine bago, habang at pagkatapos ng eleksyon para kamo maiwasan yung posibleng pagpasok ng mga hackers. Tama ho ba? Ngayon, Bombo Radio Philippines, actually yung pinaka-precise na advice ko kasi isa rin akong abogado, isa akong IT auditor, baguhin nyo lang yung Annex B ng COMELEC Resolution 11098 kasi yun yung latest na rules ng COMELEC about sa ACM procedures kung paano mo i-handle yung automated counting machines on election day. Nilabas nila yon noong December 13, 2024. Ang nakalagay kasi doon ay before the election day, merong dry run. Ito-troubleshoot mo kung konektado siya sa internet. Pagkatapos ng dry run na iyon, dapat hindi mo nagagalawin yung machine. Yun yung nakalagay sa rules. At pagdating ng election day, i-on mo na lang yung makina at ang assumption is nakakonect na sa internet yung makina on the day of the election. Kasi tinanong ko rin ito sa mga COMELEC officials na meron bang instruction, should I understand yung rules na dapat connected na siya sa internet on the election day? Sabi nila, I think connected na siya sa internet on the whole day. Yan ba ang nangyari ng 2022 elections? Yes, connected siya sa internet on the whole day. So sabi ko and then yung ACM procedure na Annex B ng COMELEC Resolution 11098, silent siya about sa pag-disconnect dapat ng automated counting machines mula sa internet before and during ng printing ng election returns. Ang suggestion ko lang is maglagay ka lang ng isang sentence doon, Chairman George Garcia. Ilagay mo lang doon na on the day of the elections, disconnect the automated counting machines from the internet and connect it only after the election returns have been printed and only for the purpose of transmitting the result of the elections on that automated counting machine to the servers. Yun lang, one sentence lang po. Pag ginawa yun ni COMELEC Chairman George Garcia, tatahimik na po ako dahil magpapakita iyon ng commitment niya sa ating taong bayan na gusto niya talagang maging maayos ang eleksyon natin at tapat. Ngayon, Bombo. Okay. Oo. Si Bombo Jaira, may katanungan din with your question, Bombo Jai. Attorney, nabanggit po ba ninyo ito sa pakikipag-usap niyo with the provincial election supervisor ng Isabela dati? Usap ko siya sa telephone, sabi ko lang sa kanya, Sir, meron po akong concern about sa connection ng automated counting machines sa internet. Connected ba ito sa internet throughout the day? And sabi niya, hindi niya alam actually. Inamin nila na hindi nila alam yung technicality ng automated counting machine. So wala silang sa posisyon para sagutin yung tanong ko. Pero hindi nila sinabi yung sagot na yon in a very polite manner. Sinagot nila ako in a very dismissive manner,
and nagagalit manner, and then parang sinasabi nila sa akin na nagmamagaling pa ako, sabi nila, bakit mo sinasabi na pwedeng dayain ng eleksyon? Nag-decide na nga yung Supreme Court, hindi ba? Ito yung precise na dahilan niya. Di ba nag-decide na yung Supreme Court? Meron na ngang kaso about sa dayaan na nangyari noong 2022. So anong sabi ng Supreme Court? Di ba sabi ng Supreme Court na walang daya? So sinasabi mo ngayon na may daya? Yun ang sinasabi nila sa akin. Para sa akin naman bilang abogado, sir, hindi naman perfect ang ating judicial system para gawin na mag-rely tayo sa decision ng Supreme Court para magkaroon ng sufficient confidence this time na maayos yung election. Dapat kung merong rinaise na concern sa inyo na technical, sagutin nyo dapat ng technical. Kasi kapag ganyan tayo magtrabaho, para tayong tanga. Kasi try mong gawin yan sa private na buhay. Kapag nagde-develop ka ng apps, isa kang kumpanya at yan ang sabihin mo sa client mo. Kapag tinatanong niya about a certain concern, tanggal ka kaagad sa trabaho. Eto, attorney, willing po ba kayong makipag-usap sa Commission on Elections Central Office kung mabibigyan kayo ng chance na makausap si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia? Ang hinihintay ko sir, makipag-usap kayo sa akin. Kaysa siraan niyo ako online, kaysa siraan niyo yung buhay ko, tanggalan niyo ako ng hanap buhay, gusto niyo pa akong ipakulong. Kasi if from the very beginning, ang intensyon ng COMELEC ay maganda at malinis ang puso niya papasok sa election na ito, hindi niya ako sisirain. Automatic, pakikinggan niya yung concern ko o kaya pababayaan niya lang ako. Hindi niya ako pakikialaman. Kaso nga lang yung response niya, guilty na guilty na guilty. Kaya medyo wishful thinking na lang ngayon kapag iisipin mo na magko-cooperate pa ang COMELEC. Kaya ang natitira na lamang ngayon na conclusion sa isip, kumbaga sa korte bilang abogado, talo na ang COMELEC guilty. Ang laki ng doubt na nasa puso ng taong bayan. Walang ibang explanasyon kung bakit ayaw mong makinig o ayaw mong i-address yung concern ni Attorney Harold Respicio, kundi ang plano ninyo na mandaya talaga sa darating na eleksyon. Okay, with that, maraming salamat Attorney Harold Respicio sa mga binahagi po ninyo ngayong umagang ito sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Mahaba niyang explanation nito. Pinagbigyan siya ng Bombo Radio para ipaliwanag ang side niya. Para tulong na din sa ating mga Pilipino na ano nga ba ang mangyayari nitong panahon sa eleksyon, lalo na itong administrasyon natin ngayon ay hindi naman din natin talaga na sobrang lakas nila. Mayroong mga nito na probinsya na hindi talaga sila pinapansin dito, lalo na Visayas, Mindanao. So natural na itong mga tao ngayon sana magkaroon talaga na mag-isip na sana maayos ang eleksyon, hindi yung walang dayaan. Hindi ganitong sistema ngayon ni George Garcia na mukhang minamaliit pa niya itong si Respicio. Siya pa nga yun ang concern sa ating bayan na ganito ang gagawin nyo. Kaya lang siya pa yung masama. Siya pa yung binanatan. Siya pa yung na i-disqualified siya sa kanyang kandidatura. Kasuhan pa siya, hulihin pa siya. Ano bang klaseng gobyerno natin ngayon pag ganito? Pag nito mag-isip tayo na si George Garcia ba protektahan talaga niya ang isang presidente lang o sinong protektahan lang niya diyan? Hindi ba niya protektahan ang taong mamamayan? Hindi ba niya protektahan ang milyon-milyon tao para lang talaga subukan niya tong sinasabi ni Harold Respicio na yun ang gagawin niyo? Hindi yung baliktarin mo lang na parang ikaw yung may alam. Kung IT expert ka, chairman, pwede yun na mukha kang papalag. Pero huwag kang papalag dito sa tao na to kasi may alam Ba't di kayo magtawag ng IT expert o tawagin mo to si Harold na mayroon na kaming IT expert na tinatawag, sige, umattend ka. Kung ano talaga yung sinasabi mo dito, totoo ba to? Kung transparent ang gusto natin dito sa COMELEC, kasi matagal na tong panahon na may bahid talaga na mga dayaan dito sa COMELEC. Ngayon nyo patunayan na wala talaga tong bahid dayaan. Ito nagsalita pa to bago mag-eleksyon Dapat pansinin nyo to, wag kayong dito na siya ang masama. Nagmalasakit itong bata na to na maayos ang resulta ng eleksyon. Automated machine na nga yan. Sabi walang dayaan. Hindi pwede walang dayaan, tao pa rin nagmanipulate niyan Tao yan ang lahat yan.
Hindi yan pwede na sabihin na lang na porket machine yan, sabihin na walang dayaan. Meron yan. Kayo may sabi niyan kasi kayo na sa kumilik eh. Itong tao na to, itong si Respicio, sobrang concern lang sa pangyayari sa darating. Hindi to siya sisiraan ko tong kumilik. Pero ang kumilik, siya ang binaliktad ngayon na siya ang sinisiraan. Ano ba talaga, Mr. George Garcia? Sa panahon ngayon kasi, ang ating mga technology ay pabago ng pabago. Ngayon, makikita mo itong tao na to, itong si Respicio, bata pa. So, makikita natin dito ngayon na mayroon siyang alam talaga. Kasi nag-aral. Yan ang kung sa doktor to, dalubhasa siya dyan eh. So, dapat sundin nyo. Sundin natin kung ano talaga mungkahe niya. Hindi kayo sinisiraan dyan sa kumilik. Mungkahe niya ho yan. Naggawin nyo yan. Huwag nyong i-connect panahon sa ng mga baluta. Kasi may posibilidad na ma-hack. May tinutukoy ba siya na huwag nyo i-connect yan para ma-hack? Prevent niya na huwag nyo i-connect para di ma-hack. Yun ang tama. Mga abogado kayo yan, sir. Tapos ito yung nagmungkahi sa inyo. Abogado to, tapos IT expert eh. Di nyo pwedeng masamain to kasi para sa amin tong mga taong mamayan, para sa amin tong mga butante, para makikita namin talaga dito na transparent ang kumilik ngayon. Kung gusto niyo talagang malinis na eleksyon to, bakit di niyo to bigyan ng pansin? Ganun lang ho yun. Huwag naman kayong porkit na sa kumilik kayo na talagang masunod dyan. Kasi tandaan nyo, appointed lang din kayo ng presidente. Kaming mga taong mamamayan ang dapat makikinabang sa itong eleksyon na itong darating. Alam naman natin na itong administrasyong Marcos na to may pagkadumi sa politika, maglaro sa politika. Ang dumi eh. Nakikita niyo naman kung sinong unang bumato ng mga salitang hindi maganda. Siya. Yung mga suka-suka, sino man nagsimula niyan? Siya. So patunayan niya dito at least dito natin makikita na ang kumilik ngayon, seryoso talaga sa walang dayanan. Hindi yung kayo pa yung galit sa tao na to, nag-iisang tao tapos ang dami yung patong-patong na balik nyo sa kanya, disqualification, disbar ba? O kayo sa PRC para yung lisensya niya sa pagka-CPA niya. Saan ka makakita ng ganun? Kabata-bata nito tapos bigyan nyo ng ganun. Huwag naman yung ganun. Ang sakit sa mata, ang sakit sa tainga pakinggan itong mga ganitong balik nyo dito sa tao na to. Kaming mga tao na nanawagan niya na ipakita nyo na wala talagang dayaan itong eleksyon na itong darating. Itong mga kandidato sa administrasyon ngayon, sigurado ka na malakas talaga sila? Baka mamaya walang mananalo sa kabilang side. Puro dito to lahat mapunta sa kay Marcos na mga kandidato na yung ibang kandidato yun, basura yan. Kulo dito sa PDP laban, may mga basura naman din yan. Ay nako naman, kumilik, magising na kayo.